Today, I will share to you what are the different steps that you can do in order to help your child learn to write. So, I am Nika and I help parents, tutors, or teachers gain some strategies on how they can help teach their students or their children. So, the first thing that you should do to help your child learn to write is first, strengthen their hand muscles. So, napaka-importante yan. Dapat matutunan mo na ng bata na humawak ng mga bagay. Kailangan maging malakas yung kanyang mga daliri, yung kanyang kamay, para ma-prepare siya sa pagsusulat. So, ganun din naman, di ba, sa real life. For example, bago ka sumabak sa karera, kailangan mag-warm up ka muna. So, ganun din sa mga bata. Hindi mo naman ifo-force agad na maghawak ng pencil, yung bata, if hindi pa nga niya kayang maghawak ng mga laruan. So, yun muna yung first step. Strengthen hand muscle by providing mga toys, mga sensory materials na talagang matututo siyang magtulak, matututo siyang kumapit, matututo siyang mag-grip. So, yun yung pinaka-importante. And second, after na yung bata, kaya na niya maghawak, humawak, pwede mo na siyang i-allow na mag-scribble. So, ano ba ibig sabihin ng scribble? Yun yung mga sulat na hindi pa maintindihan. So, normal yan, di ba? Sa mga bata na talagang start muna sila sa pag-scribble, pagsulat ng kung ano-ano, hanggang sa talagang ma-develop yung writing skill nila. And take note, that's a pre-writing skill already. So, don't expect na yung bata is magsusulat na agad ng maganda. Instead, be happy kung yung bata is talagang kaya na niya magsulat ng kung ano-ano and confident na siya. So, it means talagang na-encourage mo and talagang you show enthusiasm dun sa mga small steps na ginagawa niya. So, how can you do it? Mag-provide ka ng mga writing materials like whiteboard, paper, kung saan pwedeng magsulat yung bata. Just encourage yung bata para all the more na mas nakikita niya na masaya ka, mas mamomotivate siya na patuloy pang magsulat ng mas madami. And third, after na yung bata, kaya na niya, malakas na yung hand muscle, kaya na niyang mag-scribble, yan, pwede mo na siyang bigyan ng mga tracing lines or yung mga basic lines. So, bigyan mo siya ng mga materials kung saan iti-trace niya yung mga straight line, mga sleeping line, vertical, mga curve. So, importante yan, huwag ka muna magbigay ng mga letters. Unahin mo muna ibigay yung mga basic lines. So, in that way, matututunan niya muna yung, kumbaga, tamang paraan ng pagsusulat. For example, ng straight line, top to bottom. Pagsusulat ng curve line, diba? Top to bottom. So, kailangan maunawaan niya yon and ma-practice niya bago siya mag-proceed doon sa pag-trace ng mga letters. And in this stage, pwede rin na yung bata is talagang fast learner. Kapag kaya na niyang mag-trace ng mga lines, is kaya na rin niyang magsulat ng mga letters, okay lang yun, wag mo naman siyang stop. Instead, encourage mo lang siya and follow mo lang kung ano yung, kumbaga, facing na meron yung bata. So, for example, dito sa aming tutorial, we've had a student and talagang few months pa lang siya and 3 years old siya. And okay na yung hand muscle. And then, okay na rin yung scribbling. And then, nakakapag-trace na ng mga lines. And ngayon, grabe na, amaze ako. 3-year-old, nakakapagsulat na ng mga basic na mga letters like letter H, letter L. And tinitignan lang niya yung mga letters. He never trace it yet, pero kumbaga sa memory niya, talagang mataas yung kanyang letter recognition.
nai-imitate niya. So, ganun lang sa ating mga teachers, tutors, or parents. Just help the child na mag-progress sa kanyang learning. So, I hope na-share ko sa'yo yung mga tips or steps para mag-guide mo yung bata na matutong magsulat. So, that's it. Thank you so much for watching.